Kahit nagbitiw na bilang private prosecutor, nais pa rin ang impeachment court presiding judge na panugutan ni Atty. Vitaliano Aguirre II ang ginawa niyang pambabastos kay Senator Judge Miriam Santiago. Ang ipapataw na parusa kay Aguirre, didesisyonan sa Martes. Balitang hatid ni Jam Sisante. Kasi salungat sa gusto mo, kaya ayaw mo pakinggan. Kung ayaw mo pakinggan, umalis ka sa korte. Aalis na nga po sana ako kaya lang... Granted! Dahil sa pagtatakip ng tenga sa gitna ng pagsasalita ni Senator Judge Miriam Defensor Santiago, na-cite for contempt ang private prosecutor na si Atty. Vitaliano Aguirre. Pinalabas sa pagdinig at ngayon naghihintay sa parusang ipapataw na impeachment court sa kanya. Pero pinanindigan ni Aguirre ang kanyang mga ginawa at sinabi, nagbitiw na si Aguirre bilang private prosecutor, bagay na hindi pa rin nag-aabsuelto sa veteranong abogado sa mga senator judge. Sabi mismo ng presiding judge sa Senate President Juan Ponce Enrile, kailangan managot ni Aguirre. Ako ang masusunod. Kailangan matutulog siya ng 2 gabi dito. Bibigyan namin siya ng sashimi. Sobra sa wasabi. Pinagtanggol din ni Aguirre ang paninigaw ni Santiago sa prosecution panel dahil naiintindihan daw niya ang frustration ng senadora. Pag nakikita namin yung kapwa namin mga abogado na nangangapa, frustrating yun eh. Pero nang tanungin kung tama ba ang paggamit ni Santiago ng umano'y offensive na salita, pabirong sagot lang ni Enrile, Wah! May part 1 at part 2. Pagkatapos ng paglitis, nanindigan si Santiago na normal lang sa isang hukom na sermonan ng mga abogado sa isang paglilitis. I think he just has a mental disorder because, a lawyer will never aggravate the judge. Pwedeng gawin mong lahat ng gusto mong gawin para manalo ka, pero kailanman huwag mong pagalitin ng judge mo. Sabi ni Senador Serge Osmeña, nakakalungkot na kailangan pa umabot sa puntong paparusahan si Aguirre, pero hindi raw yun maiiwasan dahil nga sa ginawa ng abogado. I'm sure he personally feels he was just justified in behaving the way he did, but it was more an emotional rather than an intellectual exercise, and the court, as a court, could not avoid citing him for contempt. Biro ni Osmeña nang tanungin ko anong dapat na parusa para kay Aguirre. Tama yung suggestion ni Alan Peter that he must listen to the speeches of Miriam for 24 hours. There you go, sir. Sabi naman ng isang senador, that's cruel and unusual punishment na. And that's not allowed under the Constitution. Ayon naman kay Senator Santiago, payag siya sa mungkahi ng kapwa-senador na ikulong sa Senado si Aguirre at iparinig dito 24 oras sa mga speech ng senadora sa impeachment trial. Hindi rin daw magbabago ang pakikitungo niya sa mga abogado, prosecution man o depensa dahil sa ginawa ni Aguirre. Inihilon tulad pa niya ang sarili niya kay dating British Prime Minister Margaret Thatcher. Bata lang siya, binabastos din siya ng ibang mga lalaking parliamentarians dahil nga masyadong shrill or whatever is the term in Tagalog, ang boses niya. Ganon na ganon ang sinabi laban sa akin. Margaret Thatcher said, listen to what I have to say, not on how I am saying it. Kaya ganon din ang sagot ko. Pag-uusapan ng mga senador sa isang caucus sa Martes kung anong parusa ang ipapataw kay Aguirre. Jam Sisante, GMA News.